Budget na 800 pesos per tao with beachfront accommodation, own cottage, no cottage fee at hindi crowded na lugar. Saan at paano? Tara samahan niyo ako sa huling road trip series natin ngayong 2024. Biyaheng south naman tayo! Mga Chokoy, ito na nga pala yung utang kong vlog sa inyo na huling dagat adventure natin ng 2024. Very spotty ng trip na to kaya date tour lang. Kasi halos 1 AM lang kami nagkayayaan at nag-ride out na rin agad kami ito ng 4 AM. Sa kabilang tunnel kami dumaan at tuloy-tuloy yung biyahe, wala masyadong stopover. Sinulit kasi namin yung oras na wala pang araw para hindi nakakasilaw at hindi rin mainit. First stopover, almusal sa Rafael's Food Hub located at Maragondon, Cavite, kung saan nakatikim tayo ng masarap na goto, Batangas. Hello there guys, good morning. So ngayon, tapos na kami kumain. Again, nandito kami tayo sa may Rafael Food Hub actually. Located siya sa Garitay, Maragondon. Dito kasama natin si Nanay Weng na sa mga Katiwala dito. In order namin actually yung Goto Overload. So, affordable siya, sobrang sarap, swear. Lalo na yung Ang tawag sa sabaw na Goto Batangas. Goto Batangas na sabaw, like sobrang solid. Hindi mo tawag na ako, atos. Hey guys, pag napadaan kayo, lalo na pagpadaan kayo ng Batangas, Ternate, or any like Libyang parang Tunnel. Libyang Tunnel actually yun. Pwede kayo mag-drop off dito lang. Silang available. Operational kayo. Sobrang aga nila nag-operate ngayon, 5:30 or around 6. Pero normally parang 6 AM talaga yung normal coffee ko pa, no? 5. So 5 actually Kaya yun. kami ng Okay na five. sila ng 5. So, yun lang guys, punta tayo dito or drop off kayo. So, dito kami kayo ulit pagka-biyahe na. Bye-bye. Thank you! So galing nga tayo nito ng Rafael Food Hubs para sa quick breakfast at stopover na rin natin kung saan nakatikim na tayo ng solid na Goto Overload at Goto Batangas for a very affordable price. Kaya naman tsak mababalikan natin to. At next time gagawa na tayo ng separate video para mas detail. Kaya naman kung pupunta kayo ng Cabian Tunnel or Pico del Oro, daanan nyo sila sa Maragondon, Cavite, di kayo magsisisi. So ayun nga, konting kwentuhan lang yung ginawa namin pero pagtingin namin nagliliwanag na. Kaya nagmadali na rin namin ito bumalik sa biyahe para hindi namin abutan yung tirik ng araw. And in fairness, ang daming long stretch dito kaya naibirit natin si Nate at talaga nag-enjoy tayo sa biyahe papunta. Una namin pinuntahan yung Canyon Cove kaso may cage fee and since gusto namin magluto ng sarili namin pagkain, naghanap pa kami ng ibang resort. Kaya tayo napunta sa resort na isasuggest ko sa inyo ngayon. Good morning once again guys. Dito na kami ngayon. Touchdown sa Alina Resort Hotel. Dito sa sunakita namin lugar. Yung napunta namin earlier is Canyon Cove. Tama na. It's just that hindi kasi pwede mapasok para magkain. Sa condition. Mag-try kami. Medyo malapit lang. Siguro mga 3 to 5 minutes lang away from Canyon. So kami ngayon sa Alina Resort. Ang ganda ng rates. Pwede magpasok ng pagkain. So, hindi na kami magpapalit. Everything will be good to go. Tingnan namin kayo. At nandito nga tayo ngayon sa Halina Beach Resort located at Wawa, Batangas at ito nga yung cottage na rentahan natin. Good for 5 packs and good for a day tour trip. Itong cottage na to ay may sakit, may dalawang upuan at may isang long table at beachfront na siya. Ganito lang siya kalayo sa dagat. Kaya naman kahit nasa cottage ka, Instagrammable pa din yung picture mo at hindi mo mamimiss out yung breeze at yung view ng dagat. Di ka na rin mahahassle pabalik-balik sa dagat at sa cottage ninyo kasi sobrang lapit nga lang niya. And this is only for 1,000 pesos kaya kung 5 kayo, papatak lang siya ng 200 pesos kayo kaya pasok na pasok pa din to sa budget mo. Ano pang inaantay mo? Bakit nasa bahay ka pa? Gumaala ka na! So ito nga yung view ng dagat sa halagang 1,000 pesos and travel time na 2 to 3 hours away lang from Metro Manila. Makakapag-relax ka na sa ganito kagandang lugar. Di man siya ganun kalinis, hindi rin naman siya ganun kadumi. Kaya pwede na rin. By the way, yung CR nga pala nila dito is common CR. Merong 3 hanggang 4 na paliguan at meron ding pambabae at panglalaki. So di rin kayo mahahassle, magbihis at maligo. So hi there guys, what's up? Good morning. Dito na kami. Ito may narinig ko na yung food na liempo. Sinisa namin, pinaprepare na, which is the flying fish, which is kikilo namin. Kaya nakapagpadingas na rin ako guys. Magano na ako guys? Ayun. As
As you can see nga, guys, may mga nagagamit naman kami na lagayan ng ulam. But, wala kami nitong mga dala mga paper plate and disposable cups and spoon and fork. Pero may nahihiram naman sa resort. Kaso nga lang, quick reminder, hindi talaga siya for all guests. Hindi siya nilaan na available sa lahat ng guests. So, yung availability ng mga gamit na ihiramin ninyo is depende pa. So, better kung mag-overnight kayo, especially kung mag-overnight kayo, it's better to bring your own utensils and kitchenwares para hindi na kayo mahassle at hindi na rin kayo mahirapan pa maghiram-hiram, pabalik-balik at magtanong-tanong sa mga staff kung may mahiram ba kayong mga kadamitan. Ayun lang naman yung isa pang takeaway dito sa spontaneous trip namin. Ito pa yung ibang cottage na katulad sa narentahan namin na 1,000 good for 5 bucks for a day tour trip. Open cottage din siya, 6 to, and kung nagtataka kayo ba't di kami sa harapan pumesto is para maiwasan yung tirik ng araw. On the other side naman is yung covered na kubo style na cottage na nagkakalagang 2,000 plus. Common CR din yan pero mas madami yung kasya dyan and yung mga lagay ng gamit, may beddings, kaya mas mahal. Good for overnight na din yan kasi covered naman yung kubo ninyo. Punta naman tayo dito sa kabilang side kung saan makikita naman natin yung mga air condition room nila na good for 5 to 10 bucks na din na nagkakahalagang 3,000 to 4,000 pesos. And good for overnight na din siya dahil may sarili siyang CR, may patio, and ayun nga, air condition siya. Pero so far, hindi mo naman nakakailanganan ng air condition dito papadito or overnight. Sobrang lakas ng hangin dito, day. Kaya sobrang sarap din ng siesta time namin at ang tulog namin dun sa open cottage kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Talagang ma-enjoy namin yung pahinga namin. Aside from that, pwede nga rin pala kayo na mag-video kayo and pwede rin kayo mag-ihaw. Sabot nila ihawan, basta bumili kayo ng uling. May mga tindahan nasa labas lang mga resort, lalakarin mo lang, hindi ka na mahahassle pa. And maraming tindahan doon, lahat ng kailangan mo nandun. May palengke, bigyan ng uling, may bigyan ng yelo, ng coke, ng kung ano-ano pa. So ayan, kung makikita nyo, nag-iihaw na ako ng lunch namin for that day, which is yung lempo na nilagyan namin ng lasan para sumarap. Kaso nasunog kasi nga lakas ng hangin, so yung baga lumakas. Wala, may masisi lang. Habang nag-iihaw, simulan na natin mag-shoutout dahil ang dami ko ng utang ma-shoutout sa inyo. Kaya naman unang-una sa listahan, shoutout kay Miss Hekel Enriquez Tulab. Shoutout kay Sir Murata M. Junes at sa star sender natin si Ma'am Riri Valdez. At syempre, shoutout din sa ating ever-supportive na bossing Miss Jamblas. Shoutout din po kay Sir David Ferdi at kay Ma'am Annalyn Nakan. Shoutout din kay Ma'am Richelle Lacida Olivo from Lanao at kay Ma'am Sofia Elizabeth. Kung preparing mo pa shoutout, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel at follow niyo ako sa Facebook account natin, Dos Moto Vlogs. Sorry din sa mga natagalan na shoutout dahil sobrang nabisi talaga kami ng Burmans, kaya ngayon lang kami nakapag-upload. Ito na nga din pala yung breakdown na nagastos namin and all in all ang nagastos namin per pax is 833 pesos. Kasama na dito yung almusal sa Maragondon at yung dinner namin pauwi. May iba na lang yung computation nyo kung mag-extra kayo ng video okay, and katulad mga kasama namin, bumili pa sila ng isang kahang Yossi. And so nga pala, may 20 pesos na environmental fee kaming binayaran dyan pero kasama na siya sa 833. Pero di ba mura pa rin? Pasok pa din sa budget. At ulit na natin ang shoutout kay Ma'am Mabel, kay Ma'am Rosalinda Batal Vlog, kay Sir Choi TV, shoutout kay Ma'am Montigen, kay Sir Josue, at kay Ma'am Melin Rosales.
Hello guys, good afternoon. So, gusto kami ngayon prepare ng food. Kakain na kami. Ang aming menu is always on the go na pipino, kinilaw na flying fish, liempo, and special sauce. Kanin, special sauce. So, ito kami kinukonsist kami ni Cha. Sino nagluto? Siyempre, kami ni Kuya Philip. Siya, ayun si chef po. Boss chef. Yung isa, ito natulog lang tong dalawa. So, kakain namin guys. Update namin kayo. Bye-bye. Hello there guys, good afternoon. So, kanina pagkatapos natin kumain, nag-take tayo ng power nap para ito paano hindi tayo antoin sa biyahe. So, ngayon, bababad lang tayo ng super quick dito sa dagat. So, update namin kayo mamaya. Truth, I need you like water, like breath, like rain. So apparently, hindi yun may Islam tip. Eh no? Sabi natin kay. Sino si Ate Casey? Nangapi yung bibig. Ay lalam sa harap. So, hello there guys. Good afternoon. So, ito, to sum up everything, pauwi na kami ngayon. Nagawa na namin lahat ng since later lang to. We will going to ride out now as soon as possible for 19 na ride out namin. Biyahe. Manila. So, take na natin. Bye-bye! At uwian na nga guys, and it's a wrap for our last dagat adventure of 2024. It has been a pleasure to share with you guys Adventures with Night 2024 at sana matayin pa tayong pag-share na adventure sa 2025. Don't forget to like, follow, share, and subscribe on my YouTube channel. Thank you for watching. Sorry kung natagalan mag-upload. Once again, this is Dos. Tara, takas tayo sa magulong mundo. I have crossed the horizon to find you. I know your name. Ganda yung parang